Malakyas. Sinabi ni Malakyas sa mga Israelita, "Hindi ba't iisa ang ating Ama, at iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? Sa ginagawa nating ito, binabaliwala natin ang kasunduan ng Diyos sa ating mga ninuno. Naging taksil ang mga taga-Huda. Gumawa sila ng kasuklap-suklam sa Jerusalem at sa buong bansa ng Israel, sapagkat dinungisan nila ang templo na mahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Huwag na sanang ituring na kabilang sa mga mamamayan ng Israel ang mga taong gumagawa nito, pati na ang mga anak nila at mga apo, kahit na maghandog pa sila sa Panginoong makapangyarihan. Ito pa ang inyong ginagawa. Iyak kayo ng iyak sa altar ng Panginoon, dahil hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog, at hindi na siya nalulugod sa mga iyon. Itinatanong ninyo kung bakit? Sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan noong inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na makadiyos. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong inyong kabataan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. Ang araw ng paghatol ng Panginoon. Sawang-sawa na ang Panginoon sa inyong mga sinasabi, pero itinatanong pa ninyo, ano ang ikinasasawa niya sa amin? Sinasabi ninyo na mabuti sa paningin ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng masama, at natutuwa siya sa kanila. Pakutyan ninyong sinasabi, nasaan na ang Diyos ng katarungan? Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon na inyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang inyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. Pero sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakaharap sa kanya kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal, o parang sabon na nakakalinis. Lilinisin niya ang mga paring Levita, tulad ng pagpapadalisay ng pilak at ginto, upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. Sa ganoon muling malulugod ang Panginoon sa mga handog ng mga taga-Huda at taga-Jerusalem gaya ng dati. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga Israelita, darating ako upang hatulan kayo. Sasaksi agad ako laban sa mga mangkukulam, sa mga nangangalunya, sa mga sinungaling na saksi, sa mga nandaraya sa sahod ng kanilang mga manggagawa, sa mga nanggigipit sa mga byuda at mga ulila, at sa mga hindi makatarungan sa mga dayuhan. Gagawin ko ito sa inyo, na mga walang takot sa akin. Ang pagbibigay ng ikapu. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayo mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible, pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo
at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirahan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, masasakit ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pero itinatanong ninyo, ano ang sinabi naming masakit tungkol sa inyo? Hindi ba't sinabi ninyo, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos? Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos? At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? Masasabi pa nga natin na mapalad ang mga taong mayabang, sapagkat sila na gumagawa ng masama ay umunlad. At kahit na sinusubukan nila ang Diyos, hindi sila pinarurusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para maalala niya silang mga may takot at kumikilala sa Kanya. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, magiging akin sila sa araw ng paghatod ko. Ituturing ko silang isang tanging kayamanan. Hindi ko sila parurusahan, tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. At muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, at ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at ng hindi. Ang araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Ika-4 na kabanata. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, tiyak na darating ang araw ng aking pagpaparusa. Magiging tulad ito ng nagliliyab na pugon. Parurusahan kong gaya ng pagsunog sa dayami ang lahat ng mayayabang at ang gumagawa ng masama. Magiging tulad sila ng sinunog na kahoy na walang natirang sanga o ugat. Pero kayong may paggalang sa akin ay ililigtas ko, gaya ng pagsikat ng araw na ang sinag nito ay nagbibigay ng kabutihan. At lulundag kayo sa tuwa, na parang mga guyang pinakawalan sa kulungan. Pagdating ng araw na isakatuparan ko na ang mga bagay na ito, lilipulin ninyo ang masasama na parang alikabok na tinatapakan. Sundin ninyo ang kautosang ibinigay ng aking lingkod na si Moises. Ang mga utos at mga tuntuning iyan ay ibinigay ko sa kanya doon sa bundok ng Sinai, upang sundin ang lahat ng mamamayan ng Israel. Makinig kayo, bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa. Isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak, upang pagdating ko ay hindi ko na isusuko